Ilang bayan at lungsod sa Mindanao ang sinalanta ng bagyong Krising, kabilang na mga lugar na napinsala ng bagyong Pablo noong Disyembre. Sa bayan ng Baganga sa Davao Oriental, halos 100 pamilya ang apektado. Umapaw naman ang Davao River, kaya ilang taga Davao City ang napilitang lumikas. Matindi ko lang din ang naranasan ng mga taga Butuan City at Surigao. Ay sa pag-asa sa gabi ng Huwebes o umaga ng Biyernes palalabas ang Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ang pananalasa ng bagyong Krising ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, makakapanayam natin live mula sa Cap Aguinaldo sa Quezon City ang bagong NDRMC Executive Director si Yusek Eduardo Del Rosario. Yusek Del Rosario, magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan. Opo. At makikikamusta lang po kami kaugnay na nangyayari ngayon dyan sa ilang area ng Mindanao, particular sa Davao. Sa ngayon po, ilan na po ang naiulat na bilang ng mga namatay kung meron man o nasugatan dahil dito sa bagyong Krising, Yusek? Well, so far, ang naitala natin, may isa nang namatay sa New Bataan of Compostela Valley Province at 4 ang injured o nasugatan in Lanao del Norte. Opo. At dun sa Baganga, Davao po, kamusta doon na Yusek? Well, actually, nagkaroon tayo ng mga affected barangays at nagkaroon tayo ng mga kababayan Opo. na dinala natin sa evacuation centers. Oho. And sa aming talaan, in the whole of Region 10 and Region 11, about 16,700 families were affected. Opo. Or about 59,000 individuals. Nako, ang daming bilang. Pero Yusek, napansin lang natin, parang kung hindi linggo-linggo, kada buwan, dinadaanan na po ng bagyo itong area na ito at lagi na lang silang biktima. Wala bang mas malawakan pa na plano sa kanila na relokasyon dahil panay na ho ang apaw ng Davao River, Yusek? Well, actually, yun ang direksyon ng ating pamahalaan at i-intensify natin itong Eastern Seaboard, especially in Mindanao. But ang napakaganda dito na mapansin natin, napakaganda ng early warning system na ginawa ng ating pamahalaan at 2 days before na dumating ang mga ganitong bagyo, na sasabihan na natin ang ating mga kababayan at naggagawa na tayo ng preventive evacuation. Opo, pero sa pangkahalatan po, tingnan nyo, tataas ang tubig, ililikas natin sila, papakainin, siyempre, poproteksyonan. Pag humupa, ibabalik natin. Pag angat, aalis na naman po natin. Hindi po pa parang masyadong magastos at baka maubuso ang resources ng gobyerno? Well, ang ginagawa ngayon na ating pamahalaan through our coordination with the local government, Opo. municipal mayors and provincial governors, Opo. ay magkaroon tayo ng comprehensive land use plan. Para yung mga nakatira sa mga mababang lugar, ay i-relocate natin sa mga safe areas. So, permanent So, relocation ipapasok natin dito yung mga geohazard assessment para kinukuha natin ng statistics or scientific data kung saan sila dapat magtayo ng bahay o mag-construct ng mga buildings Opo. na hindi nakatapat sa mga flood-prone areas Opo. or fault lines ng earthquake. So, permanent relocation na to, Yusek, sa hinaharap. Yan ang direksyon ng gagawin ng pamahalaan at magkakaroon tayo ng ugnayan, yung national and local government. Okay, so sinisimulan na ito, yung ugnayan na yan, Yusek? Yes, ginagawa na ito, Igan. Oo. At actually, magkakaroon tayo ng national summit involving all the mayors and governors this coming March. Ayun. Para magkaroon tayo ng coordinated action regarding disaster risk reduction management. Ayun, mahalaga yan at abangan namin yan. Yusek, maraming salamat. Good morning po. Maraming salamat, Igan. Yusek Eduardo Del Rosario po, Executive Director ng NDRMC. At yan po ating naging talakayan.